Umamin si Coach Norman Black na magiging maigsi ang preparation ng Gilas Pilipinas para sa pagdedepensa ng titulo sa SEA Games. Inihayag naman ni Magnolia Hotshots Team Governor Jason Webb na wala silang interes na kunin si Gayo Chu mula sa Terra Firma at si Coach Tim Cone umaasang magde-deliver at magtatapos sa isang magandang kwento ang sinimulang pagpasok ni Sunny Steel sa Barangay Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Inilatag ni Coach Norman Black ang plano sakaling makabuo na ng isang matibay na koponan na sasabak sa SEA Games. Sa kanyang inilabas na pahayag, tinura nito ang isasagawang ensayo bago tuluyang sumabak sa bakbakan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Norman sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Pagkatapos mabuo ang koponan, umaasa ako na makakapag-ensayo kami tuwing Lunes kasama ang mga manlalarong na andito sa Metro Manila. Kaya sa oras na mabuo yung team, agad-agad na tayo magsisimula ng ensayo. Posible magkaroon tayo ng 8 hanggang 9 na sunod-sunod na araw ng ensayo bago tumungo sa SEA Games. Pagdating natin doon, baka magkaroon pa tayo ng ilang araw na ensayo. Kaya magiging maikli lang talaga ang panahon ng paghahanda. Well, as usual, yung dating problema ng Gilas, di ba? Yung konting practice habang papalapit yung bakbakan. Matagal na nilang problema yan pero wala naman talaga silang magagawa doon. Kasi nga, yung binubuo niyang team, katulad din ng team na hawak ni Coach Tim Cone. Sabog-sabog yung mga player or wala sa iisang lugar, di ba? Ang dami nila pero nasa iba't ibang lugar sila Yun yung reality, yun yung problema na hinaharap ni Coach Norman Black. Mahirap makapag-schedule ng practice dahil nasa ibang bansa yung ibang players. So maganda yung every Monday na practice sakaling mabuo na nila ang team na sasabak sa SEA Games. Kahit paano, practice pa rin yun. Pakiramdam naman natin, pressure dito si Coach Norman. Unang-una, babantayan niya yung gold medal ng Pilipinas Kung hindi nila madepensahan yan, sigurado tayo matindi na naman ang sasabihin ng ating mga kababayan, di ba? Ganyan na nangyari nun kay Coach Chot Reyes, di ba? Buti nakabawi siya nung huli, nakuha nila ulit noong 2023. Nung time ni Coach Chot noong 2011, halos 8 players lang ang nagamit niya, kaya tingin ng karamihang Pinoy, pagod na nagpatalo ng gintong medalya sa Pilipinas noon. Siyempre, iba si Coach Chot at iba si Coach Norman, iba yung strategy nilang dalawa, di ba? Kaya tingin natin, walang comparison dyan. Kung tila kulang na naman sa practice ang Gilas Pilipinas para sa SEA Games, binasag naman ni Jason Webb, ang bagong team governor ng Magnolia Hotshots, ang issue tungkol sa umano'y paglipat ni Gayo Chu mula sa Terra Firma patungo sa Hotshots. Sa panayam kay Webb, tila hinamon nito ang netizen na patuloy na nagpapakalat ng balitang trade. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Jason Webb sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Sana maituro nila sa amin kung sino ang pwede naming i-trade. Kasi sa ngayon wala Wala kami nakikita na pwedeng i-trade talaga. Masaya na kami sa nakuha namin sa mid-tier draft na si Yukian Andrada. O ayun hamon yan mula kay Jason Webb. Sana daw maituro ng netizen na nagpaputok ng balitang mapupunta sa kanila si Gayo Chu, di ba? Ibig sabihin itong mga playoffs, okay na ang hanay na ngayon ay hawak ni Coach L.A. Tenorio. Ready na silang sumagupa sa susunod na season ng PBA kung saan defending champion ng SMB sa Philippine Cup. Kung tutusin naman talaga, loaded na rin ang Magnolia Hotshots Andyan yung mga dati nilang players na ginamit ni Coach Chito Victorero, maliban kay Will Navarro na nag-decide na umalis sa team para sa alok overseas. Intact yung team ng Magnolia, sistema na lang ni Coach L.A. ang sasanayin nila para makapagtala ng isang magandang ratsada sa 50th season ng PBA, di ba? Sa totoo lang din panggulat din sa mga kalaban yung magiging sistema ni Coach L.A. Kung anong gagamitin niyang sistema para sa Magnolia Hotshots. Ngayon lang kasi siya sasalang bilang head coach, kaya hindi pa kabisado ng kalaban ang gagamitin niya sistema sa laban dito sa Magnolia. Sa isang side, siguro bentahe talaga yun sa parte nila, di ba? Pero syempre, yung ibang coaches na makakaharap nila, madali naman sila makapag-adjust dyan. So, tingnan na lang natin siguro. So, siguro ang malinaw lang sa ngayon mga ka-playoffs, walang makikitang Gayo sa koponan ng Magnolia. In short, hindi interesado ang koponan sa anumang usapin ng trade. Sapat na yung paliwanag ni Team Governor Jason Webb na wala silang alam na pwedeng ipalit kay Gayo Chu. Kung binasag na ni Jason Webb ang isyong bumabalot sa Magnolia Hotshots at Gayo Chu, umaasa naman si Coach Tim Cone na magiging magaling na player si Sunny Steel para sa kanilang grupo. Ayon sa kanya, magiging magandang pagtatapos umano ng kwento na sinimulan niya sa pagpasok sa Ginebra kung magagawa nito mag-deliver sa kupunan. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Magandang kwento to, di ba? Mula sa wala tapos nakuha siya ng Ginebra sa first round. Sana magtapos ito sa
sa isang masayang kwento. Sana, alam mo naman, pinaghirapan niya yung spot na yan. Sana maging magaling na player siya sa amin. Magiging magandang katapusan yon para sa isang magandang kwento. Parang alam na natin kung ano magiging reaction ng netizen dito, di ba? Kahit yung mga diehard Ginebra fans, sasabihin nila, bigyan mo ng playing time. Hindi dapat mabangko yung players na kinuha mo sa draft. Yan yung siguradong maririnig natin sa kanila, di ba? Sa isang side, tama naman sila doon. Ang daming players na ng Ginebra na matapos suguti sa draft na babangko lang talaga. Or kung maglaro man sila, medyo limitado lang yung minuto nila, di ba? Yan yung reality eh. So sana hindi matulad si Steele sa mga ganong pangyayari dati. Sana magkaroon talaga siya ng minuto para mapakinabangan siya sa team. Yun naman kasi ang goal eh, makatulong sa team, di ba? At tingin naman ni Coach Team, fit na fit si Steele sa kanila kaya kinuha niya. Hindi na sila nagdalawang isip. Dahil dyan, wala na tayo nakikitang dahilan para hindi siya mabigyan ng tamang playing time. Naiintindihan din naman natin si Coach Tim sa isang side. Gusto niya kasi, lalo na kung dikit yung bakbakan, yung mga bihasa na talaga sa gipit na sitwasyon ang ipapasok niya, yung may malawak na karanasan para hindi masyadong mahirapan. Tiwala ang tawag doon. At para makuha na isang player yon or ni-steal ang tiwala ni Coach Tim Cone, siguro pakita niya rin kagad yung halaga niya sa team sa oras na ipasok na siya dito, di ba? Walang pakieme, pakita na kagad para tumatak ang laro niya sa isip ni Coach Tim. Yun siguro ang isa sa mga posibilidad para magkaroon siya ng magandang ending sa Barangay Ginebra. Kung hindi niya magagawa yun mga playoffs, sa tingin natin, posibleng mahirapan din siya katulad ng mga nauna na sa koponan. Yun na siguro yan. So guys, maraming salamat.